Nangungupahan si Jomar sa isang lumang apartment sa Maynila. Murang upa, tahimik na lugar at malapit sa kanyang trabaho. Wala siyang pakialam sa chismis na may mga kababalaghang nangyayari roon. Ang mahalaga, may matutuluyan siya. Sa unang linggo niya sa apartment, napansin niyang may maliit na butas sa dingding na naghihiwalay sa kanyang kwarto at sa kabilang silid. Sa kanyang pagkamausisa, sinilip niya ito. Sa kabila ng butas, nakita niya ang isang babae. Mahaba ang buhok, maputla ang balat at nakaupo sa kama. Tila abala ito sa pagbabasa ng libro. Hindi niya maaninag ng buo ang mukha nito dahil tila ba may kakaibang pulang ilaw sa loob ng kwarto. Araw-araw, hindi maiwasan ni Jomar na silipin ang butas. Minsan nakikita niyang ang babae ay nakaupo sa tabi ng bintana. Minsan naman ay nakahiga lang, tila mahimbing na natutulog. Ngunit isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Bakit palaging pula ang kanyang nakikita? Isang gabi, nagkalakas loob siyang kausapin ang landlady. "Manang, sino po yung babae sa kabilang kwarto?" tanong niya. Napakunot ang noo ng matanda. "Anong babae?" "Yung umuupa sa tabi ko, lagi ko siyang nakikita." Napatingin sa kanya ng masama ang landlady. "Iho, walang umuupa diyan." Matagal nang walang nakatira sa kwartong yon. Kinilabutan si Jomar. Bumalik siya agad sa kanyang kwarto at dali-daling sumilip muli sa butas. Doon niya lang napansin ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Hindi pulang ilaw ang kanyang nakikita. Mata. Isang napakalaking pulang mata ang nakatitig sa kanya mula sa butas. Napaatras siya. Hinahabol ang kanyang hininga. Nang marinig niya ang marahang pagkaluskos mula sa kabilang kwarto, nagkalakas loob siyang sumilip muli. Wala na ang mata, pero sa ilalim ng butas may isang bagay na bagong sulat sa alikabok ng kahoy na dingding. "Alam kong nanonood ka." Kinabukasan, lumipat si Jomar at hindi na muling lumingon. Hanggang dito na lang po. Huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe kung gusto mo pa ng ganitong mga videos. Maraming salamat sa pakikinig.